Nakakabingi naman ang katahimikan ng Kongreso, lalong-lalo na itong napakaingay na si Stella Kimbo nung kanyang patuloy na pinalalawig ang political persecution laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan ngayon ang tapang mo? Nasaan ngayon ang angas mo? Ayaw mo magpa-interview dahil may rush ka. Anong akala mo sa sinisigaw ng sambayan ng Pilipino? Nang paliwanag ang hinihingi namin, hindi rush. Kailangan namin ng paliwanag. Ngayon mo ilabas yung tapang-tapangan mo. Magpaliwanag ka, nakapirma ka dyan eh. Sa Bicameral Conference Committee report eh. Hindi pa ba sapat yung nagfa-fashion show ka dyan sa House of Representatives? Tangan-tangan ang mga Hermes bag. 3 milyon, 2 milyon, 4 na milyon, 5 milyon ang isang bag na yun eh. Pera po yun ang sambayan ng Pilipino. Yung mga mamahalin mong relos, yung magagara mong damit. Kayo sa Marikina, matauhan na kayo. Patuloy pa rin po na ating pag-uusapan sapagkat umiinit at lalong nagiging mainit ang nagaganap na cover-up ng Malacanang, ng Kongreso dito sa una nilang binansagang fake news at ngayon kanya-kanya na po sila tila naglalaglagan. May bagong pahayag ang Malacanang na kung meron daw pong mananagot, hindi sila yun. Ang layo na po doon sa una nilang bumubulusok na pahayag na fake news daw po yung aming ipinakita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mga blankong Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon at basihan ng General Appropriations Bill at siyang pinirmahan kahit ito'y unconstitutional ng Pangulo ng Pilipinas at ngayon nga po ay mainit na pinag-uusapan. Kagaya po nung nabanggit ko ng mga ilang araw na simula pa po nung Sabado nung inilahad po at nagbigay ng kanyang expose si Congressman Sid Ungab at ipinakita din ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte itong unconstitutional Bicameral Conference Committee report na panay po blanco. Ang nakakatakot dito daang bilyong piso ng halaga ng taxpayers money. Pera po niyo yun ha, daang libong piso. Daang bilyong piso, sorry, aking pagtatama. Daang bilyong piso ng pera po ninyo ay sadyang iniwang blanco. Nagkakabuhol-buhol na po ang pagsisinungaling ng mga mambabatas. May mga ayaw magpa-interview, may mga ayaw magbigay ng kanilang katugunan at punahin po natin yung pumalit sa dating chairman ng House Appropriations Committee. Yung dyan po sa Marikina, yung ating mga kababayan dyan sa Marikina, si Congresswoman Stella Kimbo, siya po ngayon ang kinatawan o chairperson ng Committee on Appropriation. Siya rin po ay nakapirma doon sa mga blankong dokumento ng Bicameral Conference Committee. Nagdipa na po ito, viral po ito sa social media, yung report din po muli ng UNTV na kung saan hinihingan siya ng pahayag at ayaw po niyang magbigay ng pahayag at dali-daling umalis, meron daw po siyang rush. Nasaan na ngayon ang angas nung chairman ng House Committee on Appropriation? Nasaan na ang angas ni Congresswoman Kimbo? Yung angas na ipinakita mo nung sinisira mo ang pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan na ang tapang mo? Nasaan na
yung giliw mo, yung kisig mo. Pag nagfa-fashion show ka dyan sa Kongreso, tangan-tangan ang iyong milyong-milyong pisong halaga ng mga bag, ng mga relo. Nasaan ang tapang mo? Bakit hindi ka ngayon humarap at magpaliwanag sa sambayan ng Pilipino saan ninyo dinadala ang daan-daang bilyong pisong pera ng mamamayang Pilipino? Yan ang sagutin mo at wag mo kaming bigyan lamang ng salitang merong kang rush. Meron pa bang hindi rush dito sa ginawa ninyong pangbubudol sa mamamayang Pilipino? Atin po silang panagutin, atin silang singilin ng malinaw at katanggap-tanggap na paliwanag. Hanggang ngayon po, mag-iilang araw na mula nung expose ni Pangulong Duterte, wala pa rin po silang katanggap-tanggap at credible na paliwanag kung bakit may blanco yung Bicameral Conference Committee Final Ratified and Signed Report na siyang naging basihan, pundasyon at backbone ng General Appropriations Bill na siyang kanilang ibinigay sa Malacanang, sinumite at ipinapirma sa Pangulo ng Republika. Kaya ngayon ay tinatawag na natin itong General Appropriations Act o isa na siyang batas na unconstitutional. Maaari pong may managot dyan, maaari pong may makulong at meron talagang dapat makulong. Kinakailangan lang ho natin malaman, ma-establish, maimbestigahan sino ang nakialam, sino yung merong makating kamay na nakialam at naglagay ng mga halaga dyan sa mga blankong patlang na nakapaloob sa Bicameral Conference Committee Final Report. Sino yung may makakating kamay na nakialam dyan sa BICAM Report? Bawal po iyan. Yan po ipaglabag sa ating revised penal code. Ang tawag po dyan ay falsification of legislative document. It is a crime against public interest and what they did is unconstitutional, illegal, immoral, unlawful. Ang ginawa po nila ay isang criminal act. Nakakabingi naman ang katahimikan ng Kongreso, lalong-lalo na itong napakaingay na si Stella Kimbo nung kanyang patuloy na pinalalawig ang political persecution laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan ngayon ang tapang mo? Nasaan ngayon ang angas mo? Ayaw mo magpa-interview dahil may rush ka. Anong akala mo sa sinisigaw ng sambayan ng Pilipino? Ng paliwanag ang hinihingi namin, hindi rush. Kailangan namin ng paliwanag. Ngayon mo ilabas yung tapang-tapangan mo. Magpaliwanag ka, nakapirma ka dyan eh. Sa Bicameral Conference Committee report eh. Hindi pa ba sapat yung nagfa-fashion show ka dyan sa House of Representatives? Tangan-tangan ang mga Hermes bag. 3 milyon, 2 milyon, 4 na milyon, 5 milyon ang isang bag na yun eh. Pera po yun ang sambayan ng Pilipino. Yung mga mamahalin mong relos, yung magagara mong damit, kayo sa Marikina, matauhan na kayo. Hindi natin pwedeng palagpasin ito. Pera po ng sambayan ng Pilipino ito. Anong sagot mo sa reporter? Rush? Wala na bang mas rush pa dito sa hinihinging paliwanag ng sambayan ng Pilipino? Hindi ba't ikaw ang chairman ngayon ng Committee on Appropriation at nalalaman mo na hindi ordinaryong posisyon ang tinanggap mo? Bukod pa sa iyong pagiging kongresista, meron kang pananagutan. Yan ang inihingi ng hakbang ng maisog, yung transparency at accountability. Kami naniningil, sino yung makating kamay na nakialam dyan sa final ratified, approved, and signed Bicameral Conference Committee report? Sino ang nakialam sa report ng BICAM? Ang trabaho po ng BICAM ay tapos na matapos sila itong i-ratify, aprobahan at pirmahan. Tapos na po yun. Ibibigay na nila yan sa mababang kapulungan. Wala po senador na.
Pero hindi absuelto rito yung mga pumirmang senador. Wala na pong trabaho ang Senado ron, babalik nila yan sa House of Representatives para maging tinatawag na enrolled bill. Yung enrolled bill, yan po yung nagiging General Appropriations Bill. Wala na pong pwedeng gumalaw doon. Ang only thing na natitirang gagawin ay yung pag-imprenta nito. Yun po yung hinihingi ng Philippine Star. Yun din po ang hinihingi ng saksi ngayon na hindi po sila parehong binigyan ng kopya. Sabi naman sa saksi ngayon, yung pahayagan, kinakailangan daw ng humingi ng pahintulot muna sa tanggapan ni Martin Romualdez. Yan po ay suppression ng public document. Kaya nga dito may nagaganap na napakalawak, napakalaking cover-up. Kinakailangan malaman po nyo ito nang hindi po tayo patuloy na binubudol ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kung wala po silang maipakitang enrolled bill, kung ayaw po nilang ilabas yung enrolled bill, hindi po kasi pwedeng walang enrolled bill. Nakagawa nga sila ng kopya nung General Appropriations Bill. Hindi ka pwedeng magkaroon ng kopya ng General Appropriations Bill kung wala kang naifa-file na isusumite at naiimprentang kopya ng enrolled bill. At higit sa lahat, nakapag-imprenta nga po sila nung General Appropriations Act na pinirmahan po ng Malacanang ni Bongbong Marcos. At ito na nga po yung nagiging napakainit na usapin ng unconstitutionality sapagkat kailangan malaman po natin sino yung makating kamay na nagpuno ng mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report. Hindi po natin muli pwedeng basta na lang ibaliwala ito sapagkat ang nakita po na diskubre ni Congressman Sid Ungab, si Congressman Sid Ungab po ang ating dapat pasalamatan, siya po ang nakadiskubre nito.